pinuntahan namin ang isang lugar dito sa Palawan na tinatawag na Little Siargao. Ito yung bubungad sa inyo dito sa unahan ng Apurawan. So, dito kami magkakape. Ang hindi lang maganda po dito ngayon, yung mga pumapasyal, no? Yan, maraming mga iniiwang basura. Linisin namin ngayon para sa mga darating na bisita, ma-enjoy niya po yung view ng ganito. Yan, may sunset tapos malinis yung paligid. Especially po yung mga taga rito, sana po may proper waste disposal po talaga para sa mga basura. Sa video na to, ipapakita namin sa inyo kung gaano kaganda itong lugar na to at sabay-sabay natin alamin kung bakit siya tinawag na Little Siargao. Pero para kagaya din po sa Siargao. Ito guys, nagsiset up na si Sir Ed ng aming coffee for the day. Muy pa lang, masarap na. And proudly, Filipino coffee bean produce po ito galing ng Sagada, Benguet. Tara, samahan nyo kami, tuklasin natin ang natatagong ganda ng lugar na to gamit ang DJI Neo. Dito na po tayo sa Apurawan. Parte na po ito ng Aborlan. So papasukin na natin yung tinatawag po nila na Little Siargao. Sa tabi lang siya ng beach, tapos maraming mga puno ng nyog. Malapit na. Paglagpas nyo po ng airport, tapos paglagpas nyo po ng mga bahay, yan na. Ito na po yung tinatawag nilang Little Siargao. Ito na yun actually. Yan, kasama natin si Mang Mags. Ito, siya yung sa unahan. Si Motoserye, yun yung nauuna. So ngayon po ay alas 4:30 ng hapon. So, titignan natin, kukuha tayo ng sunset dito sa Apurawan. So, may dala-dala kaming kape. Dito kami magkakape. Tapos kukunan na rin namin itong area para makita nyo kung gaano kaganda itong west coast ng Puerto Princesa. West coast pala actually ng Palawan na, kasi ito po ay nasa munisipyo na ng Aborlan. Magaganda po yung beach dito, lalo na kapag mahina na yung hangin, kitang kita po yung linaw ng dagat. Ngayon kasi malakas yung hangin, biglang lumakas ulit yung alon, kaya medyo rough yung dagat. Ito po si Motoserye. Balik na natin. Sir? Ibalik na agad natin. Madilim. Itong lugar na to, napakaganda, napakatahimik, no? Nakaka-relax yung tanawin. So yan, bisitahin nyo po itong Apurawan, napakaganda. Pati po yung mga beach, magandang pasyalan, lalo na po ngayong summer, pag kalma na yung dagat. So ito po yung tinatawag nilang Little Siargao. Hindi ko alam kung bakit tinawag na Little Siargao. Mamaya hanap tayo na pwede natin ma-interview para ipaliwanag sa atin kung bakit nila tinawag na Little Siargao itong lugar na to. So, papaliparan natin ng drone para makita nyo yung ganda ng view mula sa taas. Drone? Joanna Jane Sombero from Ramon Magsaysay, Aborlan po. Bakit po ba tinawag itong Little Siargao? So para kagaya din po sa Siargao. So ibig sabihin ma'am, yung mga puno na nakatayo ng mga unyog at saka yung daanan, yun po ba yung hinahalin tulad nila sa sinasabing Siargao? Yes. Talagang Yes po. maka-Little Siargao ang kanyang vibes, tama po ba? Opo. So kayo po ba, proud po ba kayo na mayroon tayong tinatawag na Little Siargao dito? Yes po. Paglagpas po dun sa mga nyog, sa unahan po mayroong magandang spot na pwedeng tambayan din. Tapos ano siya, nasa taas, nakikita nyo yung view mula doon, yung dagat.
Lalo na po yung sunset. So ayan, nandito na. Nakapark na si Sir Ed dito sa taas. Alright. Akala ko dun sa isa, sa may bato sa baba. Saan? Iba pala. Dito na po tayo sa spot. Ito yung bubungad sa inyo dito sa unahan ng Apurawan. Sa baryo ng Apurawan actually. Ano, medyo malakas po yung alon kaya hindi natin makita yung linaw ng tubig. Mag-set up lang kami dito ng kape. So dito kami magkakape. Ang hindi lang maganda po dito ngayon, yung mga pumapasyal, no? Ayan, maraming mga iniiwang basura. Ayan, wala kasi nagbi-maintain. Actually, tambayan lang talaga siya. So itong spot na to, perfect siya for sunset. Kasi nandito ka sa dulo ng bato. Ayan, may mga upuan. Tapos, dagat na sa baba. Ayan. Meron akong video dati, ilalagay ko na lang dito yung itsura nito kapag kakalma, kung gaano kaganda yung view. So yan. So ngayon magko-coffee naman kami. So ito yung napili naming spot. Medyo malayo pero sulit naman yung biyahe. Kanina dumaan kami doon sa isang barangay sa Hanapsan, doon sa Kabuyaw, doon kami nag-lunch. Namili kami ng isda. Tapos nag-ihaw-ihaw, doon na kami nag-lunch. Doon kami kumain. It's my advocacy, by the way. Magliligpit muna kami. Yan, ngayon maglilinis muna kami. Maglilinis sila habang ako ay magluluto ng aming pangkape. Yun lang naman ang hiling namin sa mga kabayan. Hindi naman So sana linisin natin para maganda naman siyang pasyalan. kung may dala kang mga plastic, punta ka dito. Dalhin nyo yung dinala nyo dito para ma-enjoy naman ng mga susunod na gustong bumisita, hindi makalat, no? Yan, lilinisin namin ngayon para sa mga darating na bisita, gusto rin pumunta dito sa lugar, para ma-enjoy niya po yung view ng ganito. Yan, may sunset tapos malinis yung paligid. Ayun, Ayan, pulutin muna namin. Ito, mga lata, ayan, oh, mga pinagkainan nila, mga plastic. Ang dami. Ito, oh. Pati yung pa, oh, mga lata, bote, mga plastic bottles. So, linisin muna natin. Ito guys, nagsiset up na si Sir Ed ng aming coffee for the day. Aroma ba yan, sir? Aroma coffee. Ayan. Masarap na. Amoy pa lang, masarap na. And proudly, Filipino coffee bean produce po ito galing ng Sagada, Benguet, Baguio. So, sure na ito ay naturally walang halo at saka hindi siya import. So, it means hindi lang tayo nag-enjoy sa kape natin, kundi nakakatulong pa tayo sa mga kababayan nating mga farmers ng kape dito sa Pilipinas. Tangkilikin ang produktong Pinoy. Ayan. So, i-grind niya pa yung coffee bago niya ilalagay dito sa pinapainit na tubig. Ang ganda ng aming spot. Nakapihan ngayon dito sa West Coast, Apurawan. Yan, nasa bayan na ng Aborlan. So habang hinihintay natin yun, maglilinis muna tayo ng mga basura. Ang dami. Lutin muna natin. Nag-iwan na kami ng trash bag dito. Sana hindi siya kalkalin ng aso. Grabing kalat, oh. Kita niyo yan, guys. Linisin ko muna. Yung iba sinusunog na lang nila para hindi siguro makalat. Ang problema, hindi naman po nasusunog yung iba. Tsaka hindi po maganda magsunog lalo na pag plastic. Dami basura, oh. Medyo mabaho yung iba. Matagal na. Para naman sa mga susunod na bibisita, ma-enjoy naman nila yung lugar. Mas maganda nga minsan may bayad pa yung mga ganitong spot para may taga-maintain ng lugar. Iwan na lang namin ito para
sa mga gusto pang bumisita, may pagtatapunan ng basura. Sana wag lang siyang kalkalin na aso. Uy, yun pa pala, oh. Dumi doon sa baba. Mamaya lilinisin natin after magtimpla ni Sir Ed. Ang ganda. Nakakalungkot para sa mga iba, tulad natin ng mga nature lover, ganito kagagandang lugar, kailangan po natin ingatan ito. Play go means clean as you go. Pag alis natin, pagdating natin dito sa lugar kung saan tayo, kung ano man yung nadatnan natin dito na napakagandang tanawin or lugar, dapat po panatiliin natin itong malinis. Dahil ang kalinisan, nagre-reflect din po sa atin. Halimbawa, may pumuntang tourist dito, ang sabi, ang dirty-dirty, ang ganda ng lugar, ang dirty-dirty. Ang guilty, yung mga pumasyal, pumunta rito na hindi nagtapon or naglinis ng kanilang kalat. Kaya, sa mga ka-riders natin dyan, always remember Claygo. Clean as you go. Thank you. It's a friendly reminders from Motor Serie and Reels and Ride. Yan, 4K yung kanyang drone. Ayaw lumipad. Ba't kaya? Ayun. Sa akin kanina ayaw maglanding, muntik na. Dumire-diretso dun sa dagat as di makontrol. Mahirap talaga pagka madilim kasi yung sensor hindi na makakita. Ayan, okay na. Nag-point updated. Lilipad na siya. 1, 2, 3, fly! Fly, fly, fly! Ayun. Tayo. Calibrate daw. Kutikot mo pa yan, sir. So, ganyan po mag-calibrate. Makita naman yan sa remote. Ikot-ikutan nyo lang. Gagayahin nyo yung Around 360. pinapakita doon. Yan. Para balanse yung lipad ng drone. Check. Calibrate successful. Okay, yan na. Malili pa rin yun na. Huwag lang sana tayo tamaan. Yun o. Ang tahimik ng drone niya. Sayang, hindi natin nakita yung sunset dahil dito siya banda sa may Tandol. Tapos maulap pa rin. Kaya wala tayong nakitang sunset. Sarap dito, presko, malakas yung hangin. Tapos maririnig mo yung pagaspas ng dagat. Nakaka-relax. Tapos pakapi-kapi lang. Ano pong masasabi nyo sa mga vlogger, sa mga bumibisita sa Santo Niño? Kasi po may napansin po kami, may mga maraming kalat na nakikita namin sa mga daan-daan. Ano pong pwede nyo pong mensahe sa kanila? Sana po mapaabot po yung concern about po sa mga basura at yung mga nagpumupunta po sana po ay hindi sila magtapon ng mga basura dito.
Kasi dito po sa area na to, wala pong proper waste disposal eh. Yun po yung na-observe ko po dito. Yung kahit nga po sa mga drainage system ng dito po, nagko-cause po siya ng baha. Well, ano lang po, ako po kasi dayo dito, yun po ang ano ko eh. Hindi ko din alam kung saan ko itatapon yung basura dito. So ibig sabihin po yung mga mamamayan po dito, it means ay may disiplina, kanya-kanya pong tapon, dispose na. Kanya-kanya na lang po. Kaya nga po yung basura ko minsan inuuwi ko pa ng magsaysay para doon itapon. Kasi wala pong ano dito gaya ng nagsisegregate po ako ng mga hindi po nabubulok. Dinadala ko pa po siya ng kabilang side ng Aborlan at para doon itapon. So clear message po para sa ating mga bisita, mga vlogger, content creator, at mga grupo na pumupunta po rito sa Santo Niño at nag-enjoy ng magandang view ng Little Siargao ay dapat po ay anong tawag natin dyan, responsible din po Apo. tayo. Especially po, Yes po. especially po yung mga taga rito, sana po may proper waste disposal po talaga para sa mga basura. Yun lang po yung pinaka-concern ko. Ayan. Thank you very much, ma'am. Thank you At po. marami pong salamat at kami po ay nakabisita dito sa lugar niyo na Thank you po. napakaganda. Thank you po. Thank you.